Ilang pangunahing ahensya ng gobyerno humarap sa unang pagdinig ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC Committee ng Senado. Sapat na supply ng langis ang bansa, tinututukan. Yan ang report ni Luisa Erispe. Sa unang pagdinig ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC Committee ng Senado, hinimay ng mga senador ang plano ng gobyerno para tugunan ang problema ng bansa ngayon dahil sa sigalot sa Middle East at kung sakaling lumala pa ang sitwasyon. Isa sa pinakapinagdiinang tanong, may supply pa ba ng langis sa bansa? Ayon sa chairman ng komite na si Senator Sherwin Gatchalian, krisis ang aabuti ng Pilipinas kung pahirapan ang paghahanap ng supply. Kung uncertain ang supply, kahit na meron tayong stock on land, pero hindi natin alam kung may dadating, para sa akin, crisis na yon. So, ang importante ngayon ay marinig namin sa inyong lahat yung inyong mga contingency plans and help us craft a national contingency plan. Yun ang kailangan namin dahil at the end of the day, sabi nga ni Senator Risa, kung kakailanganin ng supplemental budget, manggagaling rin yan sa Kongreso. Pero tiniyak ng Department of Energy, merong sapat na supply. Sa ngayon, sa diesel, may 46 days buffer stock. Sa gasolina, meron din pang 53 days. May dumarating pang deliveries galing sa China, Japan at South Korea. At humahanap na rin sila ng supply na manggagaling sa Estados Unidos at sa India. We're looking for other suppliers, diversification. We have to talk to the countries where we haven't talked to before para sila mag-supply. Now we have US na new and then India, Mr. Chair. Those are not our usual. So papasok na, we're working on that, Mr. Chair, for the next 2 weeks para iba naman yung supplier natin. Kasi if you just get from Southeast Asia, they all get from the Middle East. Di anya mauubusan ng supply. Posible lang talaga ang taas presyo ng langis. What is the likelihood na talagang after 64 days, maubusan tayo? That will not happen. The worst case is the prices will be really high. And we need to be willing to pay for that. Ngayon kasi ang average is about we'll spend about $200 per barrel. Pero ayon kay Senator Gatchalian, handa namang magpasa ng dagdag budget ng Senado kung kakailanganin para makatulong na pababain ang presyo ng langis. Pwede rin ang pondo sa ilalim ng Philippine National Oil Commission Company na 15 billion pesos para makabili ang gobyerno ng langis at maibenta ito ng mura. Pero sa Senator Bam Aquino, ang gusto naman masiguro, hindi mawawalan ng kuryente sa bansa dahil sa taas presyo ng langis. Tiniyak din ng DOE, walang mangyayaring brownout. May tsansa ba na dahil sa tumataas na presyo ng gasolina at diesel na magkaka-brownout tayo? Ang alam ko hindi, di ba? Kasi magkaiba siya. Can you answer it on the record, please? Yan ang iniisip ng mga tao ngayon. Hindi po dahil sa oil crisis ko magkakaroon ng brownout sa inyo. Okay. Baka po tatamaan yung wire pero hindi po dahil sa oil crisis. Okay, so we are assuring the public na itong krisis sa presyo ng diesel at gasolina hindi magdudulot ng malawakang brownout. Correct? As of now, no po. Pero posible pa rin daw na tumaas ang singil sa kuryente. Kaya naman giit ni Gatchalian, sana bantayan ng Energy Regulatory Commission na huwag hayaang sumabay pa sa langis ang kuryente. Dapat gawin ng commission is to make sure na wag naman sabayan yung pag-increase ng kuryente. May power ang commission na i-apply on a staggered basis or mas mahabang basis dahil magiging double whammy sa ating mga consumers, lalo na sa mga public utility vehicle drivers dahil tumaas na yung presyo ng kanilang ng langis, hindi naman sila makapagtaas ng pamasahe, tapos tataas pa yung kuryente na babayaran nila. Bukod naman sa pagkontrol ng presyo, tiniyak din ng iba pang ahensya ng gobyerno may tulong na ibibigay sa mga tsuper at sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng taas presyo. Ayon sa Department of Agriculture, bukod sa naunang ayuda, sa Abril magsisimula na rin silang mamahagi ng tig 2,000 piso sa 4.175 million na benepisyaryo sa sektor ng agrikultura.
we will be releasing yung budget namin of 10 billion pesos yung presidential assistance for farmers and fisher folks na sagaan namin hopefully by the week of April 6. We are just waiting for the SARO which the DBM has committed to release by first week of by April 2. Kahit ang Department of Social Welfare and Development, inaayos na rin daw ang pagbibigay ng tulong sa mga driver na nasa labas naman ng Metro Manila. Right after Holy Week, we will now commence with the same operations outside Metro Manila, particularly in cities and the metro areas where there is a high density of this type of transport. So kasama ang tricycle, almost all are covered. No? Between DOTR po and DSWD, we've covered every modality there can be. Ayon naman kay Senator Gatchalian, mula sa magiging pagdinig ng komite, bubuo ang Senado ng contingency plan na tutugon sa mga darating na krisis sa bansa, hindi lang sa sigalot ngayon sa Middle East. Isusumite naman ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magamit sa pagtugon ng pamahalaan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.